Noong linggo ko nga palang ganap ito. Sabado ng tanghali, nagsabi ang amo kong lalaki na kung pwede daw kinabukasan, linisan ko daw yung mga upuan na kung saan sila nag-uupo na tumatambay paggabi. Sino ba naman ako para tumanggi, ano? Tapos dinagdag pa niya na mga marurumi na daw yung mga flower pot. Hindi naman ako na-inform na pati pala itong mga flower pot ay kailangan kong pang kuskusin. Di sana ako matagal ko nang nalaman to na pati pala itong mga flower pot ay kailangan kong kuskusin, ay sana at matagal ko nang kinuskus. Hindi ko na sana pinaabot na ganito kakapal bago kuskusin kasi ako lang din naman ang mahihirapan. Imagine, mahigit 3 years na ako dito tapos ngayon ko palang ito nakuskus. At nung dumating ako dito sa kanila ay mga luma na rin itong mga flower pot na to. Nung una ay ginamitan ko lang ng brush pero hindi talaga kinaya kaya kumuha ako ng steel wool sa akin kinuskus. Tatlong klase nga pala ng spray ang ginamit ko dito nang sa ganun makatulong na mabilis sa pagtanggal ng mga lumot. Yung Magic Clean Molds Remover sana ang pinakamagandang gamitin ditong spray, ang kaso ang tapang naman ng amoy. Hindi kaya ng powers ko pag yun yung ginamit ko kasi matagal-tagal itong kuskusin. Baka himatayin pa ako dito at magkaroon ng sakit sa puso pag yun yung ginamit ko hanggang sa matapos. Kaya kahit na hindi naman tumatalab itong Clorox, ito na lang yung ginamit ko pang spray. Dalawang flower pot pa lang ang natapos kong kuskusin pero naramdaman ko na ang sakit ng aking mga binti at saka tuhod. Ang hirap pala ng ganitong posisyon habang may ginagawa ka tapos pang matagalan pa. Idagdag mo pa na nakakangalay sa balikat itong ginagawa kong pagkukuskus. Hindi ko alam kung ilang years na nakadikit ang mga lumot at saka dumi dito sa flower pot kaya kailangan ko talagang gamitan ng matinding lakas. Nung nangangalahati na ako sa aking ginagawa ay parang naiiyak na ako kasi nakakapagod talaga. Nakakaubos talaga ng lakas. Sa katunayan, merong mga ilang pot doon na hindi ko talaga nakuskus ng maayos. Dahil sa nakakapagod talaga itong ginagawa ko. Dahil sa totoo lang, pag hindi ako ng day off sa araw ng linggo ay papitiks-petiks lang yung mga ginagawa ko. Pero itong araw na ito, parang masabi ko sa sarili ko na daw hindi naging ko magliwat pero tika kapoy. Parang nasa 10 flower pot yata itong mga orange na ito tapos meron pa akong 4 na mga upuan na kailangan kong kuskusin at pwera pa sa mga pader. O diba, sino ba naman ang hindi maiiyak kung ganito karami yung kuskusin? Pero tungod wala kita sa kwarta, pobre kita, halabira. Kapag nakakaramdam ka talaga ng pagod at hirap, doon mo maisip na gusto mo nilang umuwi para magpahinga. Masasabi ko na lang sa sarili ko na mabubuhay naman kami sa Pilipinas kahit hindi ako mag-abroad. Pero syempre, saglit ko lang naman maiisip yun at masasabi sa sarili ko kasi nga pagod ako. Pero pag nawala ng pagod at hirap na nararamdaman, sasabihin ko na lang din sa sarili ko ulit na hindi pa pala ako pwedeng sumuko kasi nga marami pa ako pangarap sa buhay. Hindi pa ako pwedeng umuwi kasi sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas lalo na kung wala kang source of income. At ito na nga pala ang resulta ng aking paghihirap at malinis na rin sa wakas ang roof. At kinabukasan yan ay inabutan nga pala ako ng amo ko lalaki ng $10.